Ako po. Ninyo? Ito na sabihin ko sa'yo matagal na hindi nagpapakita dito yung pugo. Sir, bakit kuya? Meron daw tinititikan yung tik-tik na buntis. Tumingin ka bubungan! Gano'n yung pinag-concern sa akin? Hindi. Ate Edna! Ate, inaatake ka ng tik-tik. Babalikan natin ang Pedro Penduong yun para patahimikin ang nagtatamkang tumapos sa lahi ng mga tiktik! Hoy! Edna! Hoy! Saan pupunta? Walang landagan na sama-samang hahanapin ang liwanag at tayo'y magpapaalin sa isang daluyong na maghahatid sa atin sa isang mahabang panaginip. Di na hihinto. Huwag kang bibitiw bigla. Huwag kang bibitiw bigla. Higpitan lang ang iyong langit. Maglalayag patungong langit. Pedro? Kuya, mag-almusal ka muna. Pedro, magandang umaga sa'yo. Pasensya ka na, nakalimutan ko ha. Ito, pinapabot sa'yo ni Telma. Rubber shoes? Makakudro niya yan sa'yo eh. Ang bait talaga ni Ate Telma. Pedro, Selena. Hello? Magandang umaga ho, ma'am. Ho? Bakit ho? O sige ho, pupunta na ho ako dyan. Sige ho, ako na hong bahalang kumusap sa kanila. Sige ho, opo ma'am. Bye-bye po. May problema ba, kuya? Oo, ayaw nang paglaruin ng mga magulang yung bata dahil takot sa pugot. Nagpakita ng pugot? Pedro, hindi ako naniniwala dun sa pugot. Gawa-gawa lang yun ng mga bata. Nandun pa ba yung mga bata? Bit-bit pa yung mga magulang nila. Pwede ba ako sumama? Baka naman ho, gawa-gawa lang ng mga bata, misis. Totoo po, sir. Pinagpakitaan na po kami lahat, di ba? Gadwin, alam ko pagod na kayo kaka-practice. Pero kailangan natin manalo at magka-gold sa darating na palaro, di ba? Pero hayaan mo, gagawa kami ng paraan. Babawasan natin yung practice para may oras kayo magpahinga, makapag-relax. Pero kailangan ipangako nyo sa amin na hindi kayo magkikwit at lalong titigilan nyo na yung kakakwento ng nakakatakot. Hindi po kami gumagawa ng kwento, sir. Paano ho ito, ma'am? Ayaw po namin masaktan ng mga anak namin. Pag-usapan na lang namin ito ni Gibbs. Ay, ni Mr. Limbawan pala. Pero Mrs., please lang naman ho, huwag niyo munang pahintuin sa paglalaro yung mga bata, lalong-lalo na po si Godwin. Isipin niyo na lang po yung karangalan na madadala nila sa eskwelahan na to, ng buong San Jose. At kapag nakuha pa nila ang gold, ay naku, Mrs., kikilalaning bayani ang anak ninyo sa buong bayan ng San Jose. Diba? Sige po, ma'am. Kakausapin po namin ang mga bata. Good. Sige po. Salamat po. Totoo Tara yun. na. Ngayon, Totoo yun. Uusap Ay, na kami. yun naman. Yun. Nakita kami. Pedro, mauna ka na muna sa gym. Susunod na lang ako sa'yo doon.
Ma'am, Papakita naman pala ang pugot. Pero bakit? ma'am, gawa-gawa lang ho yan ng mga bata. Eh, hanggat hindi ko nakikita, hindi ho ako naniniwala. Palusot lang nila yan para hindi sila mag-practice. You think so, Gibbs? Pero paano ko... Ay, ma'am, sorry ho. Ma'am, kailangan ho kasi natin manalo eh. Ma'am, isipin nyo lang ho kung ano magagawa nito sa atin. Lalong-lalo na ho sa inyo. Bilang principal dito sa San Jose. Isipin nyo ho kung manalo tayo ng ginto sa darating na palaro. Ma'am, tama-tama, magre-retiro na ho bilang district supervisor at alam naman ho natin na pangarap nyo ang pwesto na yun, di ba? Tama si Gibbs. Kapag nakapag-uwi ng ginto ang mga bata mula sa palarong pambansa, credit para sa akin yun. At pwedeng pang masilan ang may iwang pwesto ng district supervisor. Ano sa tingin mo? Di ba? Tama? Teka. Hindi yata tama ito. Dapat meron kong kausap, no? Para nahihingi ako siya ng opinion niya. Dapat, kahit mo na kagaya mo, dapat talagang... Yung pugon! Bakit ang pugon? Ma'am, wala naman ho. Tingnan nyo. Hindi, nakita ko talaga niya nakalayo dyan. Kumakawal pa nga sa akin. Bibining ang daya. Wala naman ho. Tingnan nyo. Ayan o, tingnan nyo. Hindi, kitang-kita Ma'am, wala naman eh. Nakatayo siya dito. Dito, kumawal pa sa akin. Ma'am, alam nyo, baka masyado nyo lang dinadamdam yung kwento ng mga bata kanina tungkol dyan sa pugot na yan. Eh, ma'am, hindi ko kaya gumagamit ng kanyang pinagbabawal na gamot. Check! Ano palagi mo sa akin, adik? Tsaka, hindi ba alam naman natin talaga nagpapakita siya rito sa may San Jose? Yung nakarang election, nagpakita sa mga nangangampanya. Oo, pero ma'am, bakit naman siya magpapakita dito pa sa eskwelahan natin? Sa simbahan, sa plaza, sa highway, sa nyugan, oo, pero dito sa eskwelahan natin. Ma'am, wala naman ho eh. Who knows, Gibbs? Basta alam kong nakita ng mata ko. Kailangan tumawag ng pari. Kailangan mapapil sa itong eskwelahan na to. Ma'am, buti pa, umuwi na ho tayo. Baka gutom lang yan eh. Tara na. Tara, ma'am. Hindi ko. Ma'am, tara na po. Help ka namin, Pedro, my dream boy! Ano po magagawa ko? Yung talaga! After ka namin i-help versus naniktik, magpaka-ungrateful ba? Maalindo, ilang beses ba kang papaalalahan na masama ang manumbat? Oo nga naman. Mas malala pa yun kaysa sa panloloko mo sa kapwa. Kasing sama ng hindi pagpapatawad. Depende sa kasalanan Depende sa taong hinihinga ng patawad. o sa taong humihingi ng kapatawaran. May mga tao lang talagang hindi marunong magpatawad. Dahil may mga kasalanang walang kapatawaran. Guys! Hindi ito ang lugar ng balantasan, okay? Hanapin na natin ang pugon. Umpisan mo dyan. Pero, buksan mo na! Wala. Ano pag hinihintay nyo? Magsisiyar naman ako. Gibbs, Ma'am? pwede bang sumabay na ako sa pauwi? Sige ho, ma'am. Sige, kunin ko lang yung gamit ko, ha? Sige, ma'am. Di mo ba ako sasamahan? Ma'am, yung kwarto niyo, ito lang ho sa kabila, oh. Nandito lang naman ako eh. Sige, pero babantayan mo ako, ha? Sige ho, sige ho.
sa pugot? Eh di ba yun naman talaga ang sadya mo kung bakit nandito ka sa oh little town of St. Joseph? St. Joseph? San Jose? Eh, ano magagawa ko? Sa nagulat ako eh. Tsaka ikaw ba naman makakita ng parinulang ulo eh? Sa harap mo? Hello! Anticipation! Ayun, nakawala tuloy. So paano? Antay ka na lang ulit kung kanino at kung saan magpapakita ulit ang headless priest na yon. Alam mo, Pedro, kung gusto mo makita ang ulo ng pugot, sa susunod, susundan mo siya kung saan siya pupunta. Alam mo kasi, lagi daw niya binabalikan ang kinaroroonan ng ulo niya. Alam ko! Eh, alam mo naman pala eh. Eh, ba't hindi mo siya sinundan kanina? Nakakaintindi ka ba ng Tagalog? O nabasag na yung eardrum mo sa kakalipad mo? Naunahan niya ako ng takot? Eh, ba't ka naninigaw? Ikaw ang una nanigaw! Hoy, Pedro, alam kong ayaw mo kaming kasama. Buti alam mo. Pero hindi namin ito ginagawa para sa'yo, kundi para sa lola mo, Antipati. Tara na! Anong ginagawa mo rito? Nililinis ko lang ho para malinis pagka balik nila Lola Maria. Kamusta na kaya yung mag-ina sa Maynila? Ano kaya sinabi ng espesyalista sa sakit ni Nana Maria? Tumawag na ba si Parang Juan? Hindi pa ho eh. Sana bumalik sila na may dalang magandang balita. Sana pwede pang mapagaling si Nana Maria. Oo nga ho. Paano? Tumagan mo ko pagka tumawag si Parang Juan, ha? Balitaan mo ko. Ano pala? Si Pedro. Isa pa yun. Di man lang nagpaparamdam. Simula nung umalis siya, hindi na siya nagtatatawag. Akala niya siguro walang nakakaalala sa kanya. Kuya, ako na. Sanay na ako dito. Sige na. Sige na, magpahinga ka na. Ako na dyan. Sanay ako dito, kaya mani-mani lang sa akin to. Basta kuya, pag may utos ka, sabihin mo na sa akin ha. Kuya. Nga pala, pwede ba ako sumama bukas sa practice ng team mo? Sure, why not? Gusto mo bang matuto mag-baseball? Hindi. May kutob kasi kung baka pakita na naman yung pugot bukas sa eskwela ninyo eh. Pinsan ka ni Sir Limbawan? Kaibigan, Sasali ka rin sa team namin? hindi ko kabisado ang baseball eh. Tsaka isa pa, tanda ko na para sumali sa team ninyo. Diba pang elementary lang ang palaron to? Kung trip mo talaga sumali at magaling ka, magagawa yun ng paraan. Si Artem nga, high school na yan eh. Tsaka yan si Waldo, dapat nga college na yan eh. Sino Waldo sila? Sila oh, na-recruit ang mga yan sa labas ng school para sumali sa team namin. Pwede ba yun? Oo naman, ibang pangalan lang ang gagamitin nila. Yung pangalan ng mga totoong estudyante rito. Mga bobang maglaro ng baseball at muna sila. Sina Waldo, Lesme, tsaka yan si Artem ang gagamit ng pangalan nila para makasali sa palaro. Alam ba ni Kuya Gilbert yan? Ni Sir Limbawan? Ang hina mo pala eh. Si Sir Limbawan nga ang nag-recruit sa kanila eh, para makagold kami sa palaro. O di ba ang galing? Hoy, bilis! Ako naman! Ako naman! Kuya Oh, Gilbert? Pedro, tuloy. Teka, di ba may practice kayo ng mga estudyante ko? Tapos na ba? Ay, pasensya ka na, hindi ako nakadaan kasi nagpatawag ng General Assembly lahat ng PE teachers dito sa district. Alam mo na, para doon sa palaro, pangayon yung meeting sa kabilang bayan. Ano, tapos na ba o abot pa ako? Pedro, may problema ba? Kuya, bakit ka pa kumuha ng mga estudyanteng hindi taga rito?
Mga high school at college na yung mga yun, ah. Oh, kompleto na ba yan? Kompleto na yan! Tara na yun, Hindi ba pandaraya ang ginagawa ninyo, kuya? Pedro, sa tingin mo ba yung kabilang team di rin nagdadaya? Kanya-kanyang diskarte lang yan. Pero kahit na, kuya. Pandaraya pa rin yun. Kung magagaling talaga ang mga players ninyo, hindi talaga kami dadaya. Kaya kami nandadaya para manalo. Pedro, lagi na lang nanguwilelat ang paralan natin pagdating sa palaro. Kailan huling may nanalo dito? Elementarya pa ako. Doon kami pa ang mga players. Kailangan may magbigay ng karangalan sa San Jose. At ako magbibigay ng karangalan. Kami ng mga players ko. Unang pakailaman mga bagay na hindi mo sakop. Ano nangyari, Pedro? Nagpakita ang pugot. Nasaan na siya? Hinahanap niyo ang pugot? Pero... Alam mo, Pedro, feeling ko ikaw ang wina-warningan ng priest na walang head. Ayaw niya siguro na nangingialam ka for whatever he's doing. May suspisyon ako na may mission siya. Kaya niya ginagawa to. Anong misyon? Ang manakot ng tao? Kung sa bagay nga naman, yung iba nga dyan ang misyon manloko ng tao. Ay, sus! Nag-emote na naman ang lolo ko. Ikaw na lang kakausapin kung maalindog. Ikaw lang naman matino dito eh. Ang mga pugot ay mga kaluluwang pinatay sa pamamagitan ng pagputol ng ulo nila. Habang nabubuhay pa sila, inilibing sila na hindi kasama ang ulo nila. True ka dyan! Eto yan, Pedro, ha? Alam mo kasi, ang mga pugot, para mag-stop sila sa pag-a-appear at sa pangaharap sa mga utaw, kinakailangan malocate ang missing head nila. Tapos, kinakailangan din mailibing sila with their body. O tara, locate tayo ng missing head. Di ba kaya nga tayo nandito para hanapin yung ulo niya? Ay, oo nga pala. Nag-explain pa ako, di ba? Marami na siyang batang nasasaktan. Kailangan na natin siya pigilan. Alam ko na! Maalindog. Humingi na lang tayo ng tulong kay Pantas. Nasa kanya ang listahan ng lahat ng tao sa lupa. Baka kilala niya kung sino ang pugot. At baka makatulong sa atin pag kilala natin kung sino ang pugot. Pwede! What do you think, Pedro? Pwede nga. Sige, subukan niyo humingi ng tulong kay Pantas. Akala ko ba magkagalit kayo? Eh ano yung ngiti? Ano yan? Tara na nga! Nabalitaan kong wala lang anting-anting si Juan Pendugo. Sa madaling sabi, Hindi siya basta-basta makakapasok dito. Oo. huwag mong masyadong damdamin kung liwayway. Kung tutuusin mas makabubuti to para sa'yo hindi na kayo magkita muli. Para tuloy mo na siyang makalimutan. At tuloy nang manahimik ang buhay mo.
Pantas, mabuti para sa'yo. Dahil yun naman ang gusto mo, di ba? Yung makalimutan ko ang damdamin ko kay Juan. Para ikaw na lang ang ibigin ko. Oo, inaamin ko. Pero hindi mangyayari yung Pantas. Hindi mangyayari ang inaasam mo. Kuya, nabanggit ko ba sa'yo na may nabasa akong warning sa akin ng pugot? Ano kayang gusto iparating nun? Ano kayang mensahe niya? Wala siyang mensahe. Dahil nanakot siya. Ganun ang mga demonyo pag tinutopa. Nananakot, nananakit. Buti pabilisan mo yung paghahanap dun sa ulo ng pugot para matahimik na kami. Para mahanap mo na rin yung hinahanap mong santel mo. Bumalik sila para kumonsulta sa'yo, Pantas. Gusto naming malaman kung sino ang pugot ng San Jose. Kung bakit siya nananakit sa mga taga doon. At paano siya mapipigilan. Ang Reyna de los Flores ang may kasagutan ng mga katanungan na yan. Nasa loob ng kanyang talulot ang mga sagot. Paano? Sa loob ng talulot? As in inside the petals? O kaya yun, is the pera yung bulaklak na yun, no? Hindi nga namumukad ka ng Reyna de las Flores. Magagawa natin yan, Maalindog. Maluluwa niya lahat ng kasagutan ng mga katanungan niyo. Kailangan natin, Reyna Diaz. Ang pugot na nagpapakita sa San Jose ay isang pare nung panahon ng mga Kastila. Isa siyang ilustrado na lihim na sumali sa mga nagre-revolusyon laban sa mga Kastila, ang mga Katipunero. Nalaman ng mga Kastila ang pakikiisa niya sa mga revolusyonaryo. Tinakot siyang aagawan ng ari-arian at silibingan ng mga Inchik ipapalibing ang mga magulang at kamag-anak pag nangamatay ang mga ito. Sa takot ng pare, tinuro niya kung sino ang makakasabi ng katipunan sa bayan ng San Jose. Madami ang napatay dahil sa kanya. Ikanahiya siya ng mga kapwa Pilipino. Nang magtagumpay ang revolusyon laban sa mga Kastila, tinugutan siya ng ulo ng mga Katipunero sa harap mismo ng simbahan ng San Jose. Bakit siya nagpapakita sa mga taga San Jose? May gusto siyang ipahiwatig sa mga taga San Jose, pero ayaw siyang pakinggan. Sabi na nga ba? Gusto niyang pigilan ng mga taga San Jose sa gagawing pandaraya. Kaya siya nananakit. Ayaw siyang pakinggan. Kinakailangan ibalik sa kanyang katawan ng kanyang ulo para tumahimik siya at di na manakit. Paano natin siya masastop from harming other people habang hindi pa nakikita ang kanyang missing head, Pantas? Kinakailangan igapas ang kanyang katawan. Pagkatapos, isabit sa kanyang leeg ang kanyang pangalan. Habang nakasabit sa kanyang leeg ang kanyang pangalan, magiging maamo siya at mabait. Hindi na siya mananakit. Hindi siya makakalaban. Yes, that's it. Let's go, Your Highness. Sandali. Ano ang pangalan ng pugot ng taga San Jose? Jesus Pio de Asis. Padre Jesus Pio de Asis. Kuya, saan ba si R dito?
CR? Dito lang sa ilalim ng hagdanan. Hintay mo ako ah. Siyempre. Bilisan mo ah. Gilbert! Ako ang harapin mo! Pakita nga, duwag! Ang hindi ko naman ang magbibigay sa inyo ng walang kapantay na talas ng pakiramdam. Wala na naman. Medyo ano pa? Dito na kami! Dala na namin ang good news! Parang na... Ha? Parang tayo nakikipag-usap sa... Wale! Nasaan kaya sila? Ma! Wait na lang tayo dito. Baka nasa eskwelahan. Puntahan natin. Uuwi din naman yun. Tara, wait na lang tayo dito. Tayo na! Buti dumating kayo, tulungan niyo ako. Oo naman, kaya nga kami nandito eh. Alam na namin kung paano papahinain ang pugot. Paano? Sige! Lumapit ka! Lumapit ka! Sige! Lumapit ka! Ayan, go! Para saan yan? Ipagtatali natin sa pugot. Tsaka natin isasabit ang pangalan para umamo, para hindi na siya manakit. Pangalan! Kailangan pa natin ang pangalan! Hawakan mo! Ayan! Kompleto na tayo! Teka lang, ano nakasunod dyan? Padre Jesus Pio de Asis? Sino yan? Ito ang pangalan ng pugot! Teka, asan ang pugot? Si Kuya Gilbert yun! Padre Jesus! Bilis na litog! Okay ka lang, kuya?
Salamat, Pedro. Hindi lang dumating ka. Anong ginawa mo sa kanya? Ba't di siya gumagalaw? Kailangan mo matanggal sa kanya. Hindi siya makapanakit. Padre Jesus Pio de Asis. Oo. Kailangan namin hanapin ang ulo niya. Para tuloy na siya nanahimik. Namin? Ako lang pala. Alam mo, yan yung nababalitang pura paroko nung panahon ng mga Kastila dito. Exactly! Exactly, kuya. Alam mo, Pedro, may mga sabi-sabi na dyan sa may likod ng plaza, dun sa may patay na poso, dun daw tumalsik ang ulo nitong si Padre Pio. Yung putulan. Ubutan yung ulo niya ng mga katipunero. Yun nga, kuya. Yun nga yung kailangan namin hanapin. Ingatan mo ko tanggal yan, ha? Hanapin ko na. Mag-iingat ka, Pedro. Oo, sige. Ibilisan mo, ha? Tulungan niyo ako maghanap. Wait lang! Your Highness, parang may nakikita ako. Di ba poso yun? Oo nga! Poso nga! Anong hinihintay mo? Kung kaya mo na bilis! Ma'am! Anong ginagawa niyo dyan? Hindi kasi mapakali. Parang pakiramdam ko may masamang nangyari sa'yo. Okay ka ba? Ganyan ako, ma'am. Sigurado ka? Opo. Bakit po? Sino ka huli na? Ay, ma'am, huwag mo kayo mag-alala. Ako na kahuli sa kanya. Yun yung ulong pugot. Si Padre Jesus Pio de Asis. Andyan? Matigas masyado dito. Mukhang wala dito. Sa iba! Sigurado ka bang di mo ako dyan? Oo naman, ma'am. Basta nakakapit sa kanya yung pangalan niya, hindi siya makakasakit ng kapwa, hindi siya makakagalaw. Helpless siya, ma'am. Oo naman, galing ko talaga. Nakakabit ko talaga yan. Ako bahala sa inyo, ma'am. Nandito ka talaga. Teka, Bakit, ma'am? ito ba yung yung nakasabit sa kanya? Ito ba yun? Ay! Padre Jesus Pio de Asis? Ito ba yung pangalan? So, anong mangyayari kapag hindi ka nakakabit sa kanya? Uy! Palimang kukay ko na to, ha? Wala pa rin. Tulungan na natin. Sige, hukay ka lang. Malapit na yan. Sige pa, kaya mo yan. Nandiyan lang yan. Yata. Ano? Nandiyan ba? This is it, Pusit! Eto na. Tingnan nyo! Maging ganito. Yan si Padre Jesus Pio de Asis. Umalis na tayo. May masama akong kutob. Tara! Tayo na. Tama, walang nagdaganda. Sama-samang hahanapin ang liwanagan. Tayo'y magpapaalam sa
nananakit? Nananakot, hindi nananakit. Tinatakot ko yung mga bata para kusa silang umalis. Para mapalitan sila ng mga lehitimong malalaro. Para wala na pagdarayan. Para hindi na nakakaya. Nananakot, papatayin mo ko. Lalagariin mo ko. Oo nga, ako nga pinaghampas mo ng bag pagkatapos susupa ang tagatagain ito. Dahil hindi kayo nakikinig. Anihin niyo nga ang mga sarili ninyo. Kailan ako nagpapakita? Kailan ako nananakot? Sa tuwing may nangyayari ng dayaan. Dahil gusto ko kayong pigilan. Dahil ayoko masira ang pangalan ng bayan natin. Tulad ng ginawa ko noon. Ayoko na maulit yung ginawa kong pagkakamali dati. Dahil ayaw niyo makinig. Father Jesus, patawarin niyo po ako. Inaamin ko na po yung pagkakamali ko. Kaya mo, Padre Jesus, bukas na bukas din. Papalitan ko yung 3 bata. Masyado kami nasiro sa tagumpay. Sana mapatawad mo kami. Sa bahay niyo kayo humingi ng tawad. Sa kanya kayo nagkasala. Ano sabi ng espesyalista, pare? Unti-unti na raw umibigay ang puso. Tambagan ng nanay. Pwede na mangyari kahit kailan. Maraming salamat, Dayuhan. Pedro po. Pedro Penduko. Tinulungan mo yung mga kababayan ko magising sa pagkakamali. Ano ba may tutulong ko sa'yo? Kung maaari yung sana, gusto ko sanang hiramin yung ulo nyo para mahuli ko na yung santel mo. Ikababalik mo lang sa akin to eh. Kukunin mo ulit? Para ho, tuluyan ko na mahuli yung santel mo. Huwag ko kayo mag-alala. Ibabalik ko ho kagad. Alam ko naman kung kinakailangan mabasbasan niya kasama ng katawan niya para tuluyan ko yung pagkakatawa. Alam mo, Pedro, ayoko talagang pumayag na basbasan ng ulo ko na kasama ang katawan ko. Po, pero kinakailangan ng mabasbasan yan para tuluyan ako kayo manahimik. Mas gusto kong manatili dito sa lupa para bantayan ang bayan ko. Para makitang maayos ang San Jose. Yun ang langit para sa akin. Pero patuloy ko kayong kakatakutan, Father. Para magkaroon ng kaayusan, Pedro. Eto na, kunin mo na yung ulo ko. Gamitin mo na para mahuli mo ang santel mo. Yes! Nasa iyo na ang ulo ng pugot, Pedro. Malapit na natin mahuli ang santel mo. Papapagaling mo na ever si Grandmother Maria! Gamitin mo na to para mahuli mo na ang santel mo. Laro tayo! Pedro! Pedro, ano ba? Paano mo naman nakakagod yun? Eh, ang bilis-bilis tumatalon-talon pa. Napagod na nga wings ko, no? At saka hindi namin kinayang running powers nun. Bakit? Ano ba yun? Tikba lang. Huwag ka mag-alala. Tutulungan ka namin bawiin yung ulo ng pugot sa tikba lang. Correct! We're always behind you, Pedro, my chuba chuchu. Eh, saan naman natin nahanapin yung tikbalang na yun? Sa mga baryo daw namamalagi ang mga tikbalang, Pedro. Pupuntahan natin ang pinakamalapit na baryo dito, ang San Jose. Malamang, doon natin makikita ang tikbalang. Ay! Travel galore na naman! Enjoy!
Oh my gosh! Henry, this is exactly where we came from! Oo nga eh. Para pabalik-balik na lang tayo dito sa lugar na to. Ay nako, it's your Paikot-ikot fault! na lang. Kung hindi ka kasi nagpahuli, edi sana hindi tayo maiwan ng mga kasama natin. Huwag na nga tayo magsisiyan, okay? Pagod na ako, Henry, okay? Uhaw na ako. Parang Sahara Desert na tong lalamunan ko. Lalong matuto yung lalamunan mo pag hindi ka tumigil sa kakadakdak. Yeah, whatever. Ayun, may sapa! Tara, maligo tayo na labas! Ano nangyari dito? Tao po. Tao po. Tao po. Ano? Pwede ho ba makainom sa poso ninyo? Okay. Sige. Sahod na. Salamat ho. Hali kayo, dali! Paupuin mo muna. Sino ito mga ito? Nang, mga bakasyonista po. Ano naman nangyari sa kanila? Ewan ko po, baka po mga adik. Bigla na lang nagtatalon doon sa bangin. Gano'n, no? Yung manon, baka natikba lang. Natikba lang! Pasok muna. Sige, pasok sa loob. Dahan. Ay nako, pasalamat na lang kayo at mababa lang ang tinalunan ninyong bangin. Maniwala po kayo. Sapa po yung tinalon namin. Ay siya, natikba lang nga kayo. Eh, nanang, paano niyo po ba nalalaman kung natitikba lang? Eh, madali lang naman tukuyin ng isang taong natitikba lang. Lakad ito ng lakad, ikot ng ikot. Pagkatapos, balik ng balik kung saan doon. Tulad ng saan nangyari dito sa dalawang ito. Ibig sabihin nun, inililigaw kayo ng tikbalang. Pagkatapos niya, ay pagdesperado na ang kanilang biktima, ay sa kanilang bubulagin. Bubulagin? Hindi na ho makakakita? Ang ibig sabihin ng nanang, iba yung nakikita. Parang sila, kala nila sapa, pero bangin pala. Teka, sino ka ba? Ako nga. Pedro Penduko. Nang, ang bata niya na. Ano ka ba naman? Ay, nakikiinom lang yung tao. Nakainom ka na ba? Oo. Naging interesado kasi ako doon sa tikbalang eh. Tsaka, bakit ba ginagawa ng tikbalang yan? Ay nako, sadya mapaglaro ang mga tikbalang. Tuwang-tuwa sila pagka meron silang pinaglalaruan. Lalong-lalo na kapag nasasaktan nila ang kanilang pinaglalaruan. Pero may pangontra sa tikbalang. Paano? Kapag napapansin mong natitikbalang ka na nawawala ka na, paulit-ulit ka na sa, kinawawalan mo, baliktarin mo lang yung damit mo. Yan. Kapag baliktad na yung damit mo, matatawa na yung tikbalang, tapos makikita mo na yung totoong daan, hindi ka na maliligaw. Dapat pala, Henry, we should have made baliktad our clothes, no? Anong malay natin dyan? At least now we know na, diba? Arte-arte niya! Feeling niya ako siya! Hello! Pero hindi lang yan ang nagagawa ng tikbalang. Ano pa ho, nanang? Abay, minsan sa sobrang ng paglalaro dun sa pinaglalaruan nila, natutuluyang mabaliw. Lakad ito ng lakad na walang pupuntahan. Di mapakali sa iisang lugar. Pag pinipigilan, manlalaban ito. Malakas ito manuntok o manipa, kaya di mapigilan sa kakalakad. Kaya hindi kaya yung pagbabaliktad lamang ng damit. Dapat na itong ipagamot sa albularyo. Ang albularyo ang haharap sa tikbalang. Swerte pa rin tayo, Lisbeth. Hindi tayo ginawang baliw ng tikbalang na yun. Ibig niyo sabihin, nandun yung tikbalang nang inililigaw niya ang mga to? Ay, oo naman. Hindi lang nila alam yun, pero nandyan lang yan sa palipaligid nila. Saan ba yun? Natatandaan niyo pa ba kung saan? Yeah, I think so. Why? Gusto ko sana puntahan eh. Are you kidding? Bahag ka ba? Ako alam ko.
pangarap ko kayong makita. Dito ba? Ay, doon yung banda. Ay, pre. Una na kami Kasi may ano pa kami. May gagawin pa Wala. Ha? Aray. Okay. Sige. Anong problema? Tara, Manong. Ligo tayo. Di ba? Hindi na pa ako nalalagit eh. Tara. Kaayos, oh. Tara na. Parang di ka sanay. Teka lang. Dito ko nilagay yung mga damit natin Wala. Tunog na ako ng mga damit natin. Hindi. Baka inahanod lang yan. Tara. Paano nga alurin? Hindi naman tumaas yung tubig eh. Tara. Hanapin natin. Baka nandun lang yan. Teka lang. Parang dito tayo galing. Hindi. Wala yan. Kamukha lang yan nun. Hindi ba ito yun? Hindi yun. Manong. Teka lang. Dito rin natin iniwan kanina yung mga gamit natin eh. Diyan ko nilagay yun eh. Di ba ito yun? Kamukha lang, halika na. Sabi ko sa'yo, ito na naman to. Hindi, maraming ganyan talaga dito. Lakad tayo, iwan ko pa. Iba naman yan. Halika na. Ano magagawa? Halika na. Kita mo, ayan o. Ano? Ayan o. Ito yun o. Wala, baka marami lang nag-iiwan ng ganyan dito. Anong uy? Ito nga yung iniwan ko. Ayun ba yun? Tinitigba lang tayo. Tinitigba lang tayo? Tara, balik na rin na natin mga damit natin. Ay, ang bobo talaga natin. Wala nga pala tayong damit, yung pala hinahanap natin. Alam mo, maglakad tayo na maglakad hanggang magsawa yung tikbalang na laruin tayo. Huwag tayo papabulig sa kanya. Tara. Pagod na ako. Gutom na ako. Antok na ako lahat na. Ay pala eh! Nandiyan lang pala yung damit natin. Ano pa ba inaantay natin? Naabot ko rin dyan ko. Tawa-tawa pa kayo dyan? Uy, hindi naman kami tumatawa. Ano ba tumatawa? Hindi ka kasi nag-iisip eh. Manisip pa ba? Hindi Hindi kami naninisi. Naalog yata yung utak nito kung ano nang naririnig. Ayutik pa lang! Talagang hindi natatapos ang kababalaghan sa buhay ko. Ngayon naman, ang nakalabang ko'y nakakakita, nakakarinig at nakakapagsalita kahit walang ulo. Ang klasyang pugot. Ito ay isang creature na gumagala-gala na walang ulo. Ito'y sadyang nananakot at kadalas ay bit-bit pa nito ang sarili niyang ulo. May nagsasabi na bumugot din sila ng ulo ng kanilang